Assalamualaikum. I am Norula M. Dalagan, 3CMK. My topic is, what is the computer-based training GPT? Computer-based training GPT is the type of learning used computer is developed in instructional contact. GPT can be used to train employee on new software program, company policy of safety processing. It is also an effective way to retain knowledge and provide reference training. Ang computer-based training ay isang uri ng learning gumagamit sa computer upang maghatid ng nilalaman. Maaring gamitin ang GPT upang sanayin ang mga employee sa mga bagong software, program at patakaran ng kumpanya o ang pamamaraan sa kaligtasan. Isang rin itong mabisang paraan upang mapanatili ang kaalaman at magbigay ng reference ng pagsasanay sa isang kumpanya. Dito naman sa GPT and employee to teach particularly subject. Ito'y pag-aralan na paano tayo matuto computer, kung paano i-program ang like Microtik exercise to learn and program knowledge and visual basic. Ito ay maaaring gamitin ang GPT upang magturo ng alos anumang paksa sa gagawa. Gamitin ito ay particular na mabuti sa pag-aaral ng kinasasangkutan ng mga computer. Anuman ang tao ay madalas na gumagamit ng GPT upang matutunan kung paano gamitin ang isang particular na computer program tulad ng Microsoft and program knowledge tulad ng Visual Basic. Ang next naman ay, what is the on-the-job training? On-the-job training, OJT, is a particular approach to acquiring new competence and skill need for a job, a real or close to real working environment. Ang on-the-job ay hindi palaging karaniwang kasanayan, ngunit maaari nitong patasin ang pagiging produktibo at kahusayan sa mga partikular na industriya. Hindi lamang ito maaari ito'y makinabang sa company sa kabuuan, mula sa pagbabawas ng gastos sa pagsasanay hanggang sa paglikha ng mas effective motivation ng employer. Not only the end can benefit and company is full form reduction training cost to critique more effective motivation employee. Ito naman ang motivation sa pag-company. Paano tayo mag-success sa isang company? Kailangan din may skills, real job, and paano ka matuto para mag-success yung isang company mo sa pinagtatrabuhan mo. Dapat din hindi masyadong maingay isang company para makafocus ka sa skills mo, kung ano ang magaling ka. Ang next naman ay, what is a simulation training? Ang simulation training na pagsasanay gaya ng pinamahiwatig na pangalan ay isang uri ng pagsasanay na nilikha upang i-mirror ang mga sitwasyon sa totoong buhay. Maaring subukan ang employer ang kanilang kaalaman sa sitwasyon maaari kaharap nila kanilang mga trabaho. Gayunpaman, ang pagtatangkong ito ay nasa safety net and simulation, kaya pinapayagan sila mag-eksperimento, matuto at lumago. This training is cost effective for the employee. Also, once did assess their employee concerning to the use their skills. Dito naman sa skills ay
Ang pagsasanay na ito ay lubos na malipat para sa mga employee. Nagbibigay daan din ito sa kanilang mga masusuri na kailangan na employer tungkol sa kung paano nila gamitin ang kanilang kasanayan kapag inalalagay sa mga sitwasyon na pressure at sa ganyang makakatulong ito sa pagsukat ng kakayanan bawat employee sa paggawa ng desisyon. Para malabas nila din ang skill nila paano decision kung anong maganda sa isang company para mag-grow and mag-success ang isang company. The last one, 2 types of case of business. What are business simulation games and cost studies? Dito naman sa business games, ito yung nagbi-business ka ng isang games. Itinuturo isa sa mga laruang pangninegosyo, sinag ng paggawa ng pera sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyong pamahalaan ng mga negosyo at buong ekonomiya. Maaari kang magsimula sa isang proyekto ng negosyo maging isang virtual na binaryo pamahalaan ng isang hakbang na estado o maging sa organization crime. Dito naman sa case study, ito yung grupo kayo nag-study kung paano lumago yung business, paano anong business ang pinapatayo. Ang case study ay isang detalyadong pag-aaral ng isang particular na paksa tulad ng isang tao, grupo, lugar, kaganapan, organization o phenomenon. Ang case study ay karaniwang ginagamit sa panglipunan ng edukasyon na dinalaksi sa negosyo. Hanggang dito lang. Thank you for watching. Salamat.